ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research happening sa current match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS Trending. Pilipinas ang ating oras, 6 na minuto makalipas ang 6:00 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Nakita naman ninyo, no? May taga-time check pa tayo. 7 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Ngayon ho ay araw ng linggo. Unang araw ho ng linggo. Ngayong buwan ng Hunyo. Excited na ho ba kayo sa araw ho ng bukas? Ano bang meron sa araw ng bukas? Kayo ba'y na-excite o nagagalit? Nagpupuyos ang inyong damdamin? O talagang excited lang kayo dahil sa araw ho ng bukas ay unang araw na ho ng klase? Akala ninyo kung anong nakaka-excite sa inyo, ha? Ang sabi nga nung isang kagawad sa amin, sa aming barangay, Engineer RT, ang sabi nung barangay kagawad sa amin, mas matino pa ang barangay council namin kaysa sa Senado eh. Ako po si Val Gonzales, samahan po ninyo kung hanggang mamayang 7:00 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Excited na ho yung ating mga mag-aaral sa elementarya. At syempre maging sa high school. Pero ang masabi kayo, yung mga nasa elementary dahil araw na ho ng pasukan bukas, 8 ng Hunyo, first day of classes. Sana naman ay hindi masyado hong ikangay magparamdam na ngayong mga araw ho na ito ay panahon na ho ng tagulan. Kawawa naman yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na ho yung mga mahihirap mga mahihirap na anak ng mga mahihirap napapasok ko sa unang klase sa araw ng bukas dahil kapag kaho nagkataon, kapag kaho may malakas na mga pagulan, siguradong sila ho yung ikangay magiging casualty ng malakas na mga pagulan. Lalo na ho yung mga dapat ho sanang nagagamit na mga kalsada na hindi ho binabaha dahil ho dun sa mga buwitre ng lipunan na lumalamon ho dun sa kabangyaman ng ating bansa. Ay nako, tama nga naman yung barangay kagawad dun sa amin nung nakasalubong ko nung isang araw na mas matino pa yung kanilang konseho kesa ho dun sa ikangay tinitingala. Lahat na ho abogado, lahat na ho, ang dami na hong abogado sa social media, sa Senado, lahat na ho sila. Kapag ka ho nabigyan mo na ng mikropono at nagpaliwanag, ika nga wala na, kanya-kanyang katwiran. Siguro, yan din ho siguro yung yung ikangay sakripisyo na kailangan ho nating harapin kapag ka ho ang freedom ay binigay ho talaga. Dapat ay may hangganan din ho yung ikangay demokrasya. Dahil kung paliliitin ho natin sa loob ho ng isang bahay, halimbawa,
Eh di siyempre, ikaw ang tatay, si nanay, yung misis mo. Eh pagkatapos meron kayong 7 mga anak, halimbawa. Pagka binigay ho natin ng buong buo, binigay ho natin yung karapatan, yung freedom, yan ho ay magkakaroon ho tayo ng problema. Sa loob ho ng bayan pinag-uusapan natin sige, bigyan mong karapatang bigay mo lahat ang karapatan dun sa mga anak mo. Karapatang manigarilyo, karapatang umuwi kahit na 10 oras ng gabi, karapatang gumamit ng cellphone sa buong maghapon, karapatang ayaw kumain pag hindi masarap ang ulam. Ang pinag-uusapan ho natin ay yung pinakamalit ho na institusyon, yung bahay, yung tahanan. Pagka binigay ho natin lahat yung freedom na binanggit ko, magkakaroon ho tayo ng problema. Kaya dapat meron ding control ho dun sa maraming bagay. Dahil ngayon ho, tumingin ho kayo dyan sa social media. Lahat na lang ho ay abogado. Lahat ay napagkagagaling na. Ayan, nahati-hati na ho ang ating bansa. Mega Balita Linggo. Pagka nagpaliwanag yung kabila, akala mo ay pagkagaling-galing. Ang dami din naman kumukontra pag nagpaliwanag yung kabila. Saan ho tayo dadalhin ito? Saan ho dadalhin yung ating tahanan? Kung ating mga anak ay binigyan mo ng lahat na ng karapatan, dapat may pagkontrol pa rin. Hindi ho dapat ho yung ganun. Dahil maghahatid ho sa atin ng hindi magandang sitwasyon. Gaya ho nang nangyayari ho sa atin. Mega Balita Linggo. Ako pong muli si Val Gonzales at narito na ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Hindi ko pala napasalamatan si nag-time check. Ating napakagandang binibini mula ho sa Bicol Region, si binibining Wina Pearl Harascal Lesoro. Mega Balita Linggo. DepEd all set na para sa pasukan na bukas. Enrollees ngayong taon bumaba. Mega Balita Linggo. Pagdinig ng Blue Ribbon sa flood control scandal, question ng ombudsman. Mega Balita Linggo. Nasawi sa Gumuong Gusali sa Angeles City, umabot na sa 28. Mega Balita Linggo. At presyo ng school supplies pasok sa SRP ayon huyan sa Department of Trade and Industry. Mega Balita Linggo. Big time oil price hike sa diesel at kerosene namumuro ngayong linggo. Gasolina, posible namang magkaroon ng rollback. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita't ngayon sa detalye. Naglabas ng bagong emergency learning guidelines ang Department of Education sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Sa bisa ng DepEd Order 14 Series of 2026, ang guidelines ay nagbibigay sa school heads, Division Alternative Learning System Focals at School Division Superintendents ng mas malinaw na paggawa ng mabilis na desisyon. Kabilang sa 4 na framework ang mga sumusunod. Hayo o continue, kung saan tuloy ang regular learning kapag ligtas ang stakeholders. Hinay o ease-in, kung saan magpapatuloy ang pagkatuto sa mas mabagal at flexible na paraan. Hinga o check-in, kung saan binabawasan naman ang academic demands habang hinto stop pansamantalang itinitigil ang academic learning dahil nanganganib ang kaligtasan. Giit ng DepEd,
Mahalaga ito kapag naapektuhan ng bagyo Baha Lindol, matinding init, health crisis, karahasan, armed conflict at iba pang mga emergency. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, nagbabahay-bahay na ang Department of Education upang hikayatin ang mga magulang na i-enroll ng kanilang mga anak bagong pagbubukas ng klase sa araw ng bukas. Sa panayam ng programang Special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joy Sandaya na bagyang bumaba ang bilang ng enrollees ngayong taon. Inaasahan nilang nasa 26 hanggang 27 milyong mag-aaral ang papasok ngayong school year, na mas mababa kumpara sa halos 28 milyon noong nakarang taon. Ayon kay Andaya, hindi bigla ng pagbaba ng enrollment dahil nakikita na umano ito sa nakalipas na 2 taon at posibleng may kaugnayan sa pagbabago sa population growth sa nakaraang dekada. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd ang nasa 2.7 milyong learners ngayong taon. Ang iba marahil ay hindi pa nag-enroll. In fact, mayroong mga bata tayo na tinatapos muna ang 1 buwan bago mag-enroll. And that's why we're talking to our teachers and our principals na magbahay-bahay na tayo upang may kayat ang ating mga magulang na papuntay na sa klase ang mga bata. Kasi marami silang mamimiss na mga lessons kung hindi sila pumasok. Maganda kasi na pagpasok pa lang ng klase, handa na sila, alam na nila mga requirements, di ba? Para na din sila, makaka-engage na sila sa kanilang mga kaklase. Si Assistant Secretary Joy Sandaya. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, nananatiling pasok sa suggested retail price ang halaga ng mga school supplies bago ang pasukan sa eskwela bukas, Hunyo 8. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, sapat ang supply at nasa swak sa price guide na inilabas ng kagawaran ng kanilang nakita sa isinagawang serye ng inspeksyon. Iniulat naman ni Roque na may 22 mga items ang bagya lamang nagtaas ang presyo, pero ilan naman ang nagmura pa ng piso hanggang 27 piso. Karamihan sa mga nagbaba ng presyo ay mga notebook, pad paper, panulat at eraser. Sa ngayon ay naglalaro sa 15 o 13 pesos hanggang 52 pesos ang writing at composition notebook. 14 to 49 pesos naman ang spiral notebook at 14 hanggang 50 o 47 pesos ang yarn notebook. Nasa 13 hanggang 37 pesos naman ang grade pad paper, habang 22 pesos hanggang 69.75 pesos ang intermediate pad paper. Sa panulat, 12 hanggang 12 o 12 hanggang 18 pesos ang lapis, habang 3 piso hanggang 21 pesos naman ang ballpen. Naglalaro naman sa 12 hanggang 114 pesos ang kada 8 hanggang 24 na piraso ng Crayola, habang 8 to 20 pesos kada piraso ang pambura. Mabibili sa 16 hanggang 69 pesos ang pantasa, habang 8 hanggang 32 pesos naman ang ruler, depende sa klase. Mega Balita Linggo. Dalawampung minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas.
kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ay, sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan na araw ho ngayon ng linggo, 7 na ho ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo.
Pinagtataka ni Ombudsman Boyeng Rimulya kung bakit kailangan pa umanong muling magsagawa ng Senate Blue Ribbon hearing sa flood control scandal. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Rimulya na ginagawa na nila ang investigasyon na linsunod sa saligang batas. Kinumpirma ni Rimulya na natanggap na nilang imbitasyon para sa pagdinig sa Lunes, pero nagtataka sila kung bakit kailangan pang dumalo ngayong gumugulong na ang investigasyon. Just thinking out loud. Oo. Ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan? Siyempre, kanya-kanyang agenda yan. Diba? Kaya nga eh. Maliwanag na maliwanag yun. Maliwanag yung agenda. Ginagawa na namin yan eh. Trabaho na namin. Actually, nakatanggap kami ng imbitasyon. Oo. Sabi ko, anong gagawin namin doon? Kami na nga yung nailagay sa saligang batas na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin? At ito lang, sigurado naman sasabihin sa inyo, Ombudsman. Ako nagtataka talaga ako ba't gano'n. Abay, may punto nga rin naman si Ombudsman, palitin uli natin. Halimbawa, isang ordinaryong kaso na isinampana ng piskalya sa prosecutor's office, o halimbawa, isinampana ng pulisya sa piskalya. At ang piskalya naman iniakyat niya na sa prosecutor's office. Nasa kamay na ng prosecutor's office yung kaso. Marami nga dun sa kasong may kinalaman sa flood control project, na-indict na, naisampa na ng formal sa korte. Tapos imbestigan mo pa. May punto nga naman si Ombudsman Boyeng Rimulya. Nasa sala na ng isang korte, tapos imbestigan pa uli sa baba. Anong klase yun? Di kung merong muling kung ano man na makita, di maring may epekto doon sa isinasagawa na namang paglilitis doon sa kaso. Magulo nga naman. No doubt, kaya nagkakagulo na rin yung mga Pilipino kung titingnan natin ay dyan ho sa social media. Mega Balita Linggo. Umakyat na ho sa 28 bilang na mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling ginagawa pa lamang sa Angeles City sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa BFP Central Luzon, natagpuan ng isa pang bangkay kagabi habang nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations. Noong Miyerkules, sinulat na mga responder na nasa 30% na ang mga debris sa lugar ang nalinis. Matatandang gumuho ang siyam na palapag na gusali noong Mayo 24. Yung investigasyon ho dyan dun sa pananagutan noong kontraktor at maging yung yung pinagkuhanan ho ng mga permit. Totoo ho ba? Totoo ho ba na walang permit ho sa barangay? Lumutang ho yan nung mga unang araw na ako'y pumunta ho rin. Totoo bang may pinalusutan? Dahil supposed to be ay hanggang siyam na palapag lang, pero nadagdagan ho ng isa. Yung permit ho doon dapat may ipapasa sa local government unit, sa Office of the Building Officials, sa OBO.
bagay na sinabi ng city government nung mga unang araw na wala. Bagsak dun sa kalidad. Ito isang halimbawa ng ikangay kawalan ng pag-iingat at ng nasasakripisyo ayun ng mga manggagawa. Ayan, pagupo ni bagong Labor Secretary, si dating Senador Tolentino. Sinibak agad yung Regional Director ng Dole. Bagamat may ginawa naman yung Dole Region 3 dahil nung nakita nila na may mga paglabag ay sinuspindi ng isang buwan yung operasyon, yung pagtatayo. Yung pagtatayo ho ng gusaling ito na gumuho. So sana dun tayo na mag-concentrate dun sa pananagutan. Kung may mga nagkulang dyan, bakit nakalusot? Yung ganitong klase. Alam mo ninyo, mayroon akong video. Ibinigay mismo nung asawa nung isa dun sa mga biktima. Gumagawa ho, nakasombrero lang. Hindi nga ho papayagan yung sombrerong suot niya kapag siya ay sasakay ng isang motorsiklo. What more, nasa ikasyam na palapag ka, gumagawa ka nang ikaw ay nakasombrero lang. Walang mga safety gears yung mga manggagawa ho dyan. Mega Balita Linggo. Eto, magkahalong good news at bad news naman ho tayo dahil sa nawang malaking dagdag at rollback sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, 3 piso hanggang 4 na piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, abang 5 piso hanggang 6 na piso naman sa kerosene, abang may nasaan naman na 1.50 hanggang 2.50 na rollback sa kada litro ng gasolina. Bukas pa malalaman ang pinal na oil price adjustment na pinatutupad tuwing araw ng Martes. Hindi, bukas, Lunes pa lang kasusunod na araw pa malalaman. Itong impormasyon na ito ayon sa oil industry sources. Mega Balita Linggo. Samantala, sa iba pang mga balita ay giniit ni Ombudsman Boying Rimulya na hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga isasampang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Sa programang executive session sa DCRH, sinabi ni Rimulya na hindi sandata ng politika ang ombudsman at wala siyang kinakausap na kanino man. Reaksyon ito ng ombudsman sa nakaraang pahayag ni Senador Jingo Estrada na may mga nag-aalok sa kanya na talikuran ang majority block upang may basurang kaso laban sa kanya. Sabi ni Rimulya, walang pwedeng mangakot, susundan lamang umano nila kung saan dadalhin ng mga ebidensya. Si Senator Jingo Estrada, na marami rin ako makakausap sa kanya tungkol sa mga kaso. Ang sasabihin ko lang sa mga, kung sino man ang mga akusado, merong kumakausap, hindi ho ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay. Tungkol doon sa mga kasong kinakaharap nila sa kasi ombudsman. kung ano ang ebidensya, yan po ang aming susundin. Kung ano ang ebidensya, we will follow the evidence. Hindi pa pwedeng papangakuan sila. Walang pwedeng mangako. Walang pwedeng mangako. Walang pwedeng mangako. Nasabihin nila, sige, mag-ayos-ayos na kayo. Ako na bahala kay ombudsman. Walang ganon. Wala. Kaklaruhin lang. Mega Balita Linggo. limang minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Marin namang pinabulaanan ni Congressman Terry Ridon na miyembro ng House Prosecution Team ang aligasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera mula sa kickback sa manumalyang flood control projects. Sa isang news forum, iginit ni Ridon na hindi nabanggit ang kanyang pangalan sa original na affidavit at wala umanong sapat na batayan ang nabanggit na mga aligasyon. Handa naman ang mga mambabatas na harapin ang paratang na aniya. Handa naman ang mambabatas na harapin ang paratang na aniya bahagi lang ng paninira sa House Prosecution Team para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
Samantala isang maletang ipinakita ni Ridon na may lamang mangga at peluka at iginiit na hindi lahat ng maleta ay naglalaman ng pera. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Mega Balita Linggo. Ala di sige. Paliwanag kayo ng magpaliwanag. Magpatot sa dahan kayo ng magpatot sa dahan. Sa gitna ng paghihirap ng sambayanang Pilipino. Ayan, kaya nga ako kayo hinalan. Para gumawa ho ng mga batas na makatutulong sa ating sambayanan. Tama naman yung mag-imbestiga. Pero kung yan na lamang ho ang magiging inyong trabaho sa ngayon, kasi yan na lang ho eh. At dyan na lang nakakonsentrate. Saan ho tayo dadalhin? Saan dadalhin si Juan de la Cruz? Mega Balita Linggo. Kumpiyansa naman ng House Prosecution Panel na hindi magkakaroon ng hiwalay na pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa rin kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, ang haharapin lang nila na presiding officer ay si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Git ni Ridon, walang ibang pwedeng magbukas ng Senate Impeachment Court kundi ang Gatchalian Block. Sabi ni Ridon, hindi lang sa impeachment trial kinikilalang liderato ni Gatchalian kundi maging sa official functions kabilang ang Legislative, Executive, Development Authority, Council at bicameral committees. Meron na pong recognize doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sana ho sa araw ng bukas, unang araw ng pasukan, ay kumpleto na ho sa gamit yung mga mahihirap nating mga mag-aaral na nasa mga malalayong lugar. Siguro kahit sa hindi mga malalayong lugar, kahit dito lang sa National Capital Region, marami pa rin ho tayong mga kababayan na ang tanging pinoproblema ay kung mayroon bang may susuot na sapatos bukas ang kanilang mga paslit. Mega Balita Linggo. 40 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought to you by Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang yun, sinusubukan mo na lang gawin okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin. Ay, doon ho sa ating mga magulang na wala pa hong nabibiling matitibay na sapatos. Abay, tuloy-tuloy ho yung bentahan ng murang sapatos ho na made in Marikina. Diyan ho sa lungsod ng Marikina. Baka kayo hindi pa nakakapamili. Punta na ho kayo ron. 12 minuto na lamang ho bago mag-ikapito ng umaga. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Mega Balita Linggo. Ay, meron pa ho tayong nalalabing 9 na minuto na lang bago mag-ikapito ng umaga. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ko po si Val Gonzales. Nakakakilig kung ilarawan ni Senador Win Gatchalian ang pag-ship sa kanya ng mga netizens kay Senador Risa Hontiveros. Nagtitrending kasi sa online ang hashtag na WinRis. Ampok ang mga splice videos at photos nilang magkasama. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na karangalan ang madikitang pangalan sa masipag, magaling at seryoso sa trabahong si Hontiveros. Pero ipinagpaglang o pinagkibit balikat lang ng senador ang tanong hinggil sa posibleng tambalan nila sa politika. Malaking karangalan. Si Senator Risa, isa sa pinaka-hardworking, napakasipag, matapang, magaling na senador natin at very serious sa trabaho. Kaya it's very, para sa akin, sa honor to be associated with her. May mga sinasabi rin po na parang it's a possible tandem daw for the 2028 elections. Walang politika ngayon, matagal pa yan. Mega Balita Linggo. Ay di sige, magpalutang kayo ng magpalutang. Samantala, pinag-aaralan ng grupo ng mga galit na umanong mga abogado ang pag-aayon ng usurpation of authority laban kina Senador Pia Cayetano at Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng pagtulak sa isang pagdinig sa Senado noong Huwebes, salungat sa utos ng bagong lideratong pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian. Ayon sa public interest lawyer na si Attorney Dino De Leon, nag-aanda na ng complaints ang tinawag niyang grupong Angry Lawyers. Ganito man ang mga abogado sa pambababoy sa sistema, partikular na sa nila'y fake Blue Ribbon Committee hearing. Pero sabi ni De Leon, atras nilang complaints kung makakahanap ng 13 botong grupo ni Alan Peter Cayetano para maluklok muli siya bilang Senate President. Mega Balita Linggo. 6 na minuto bago mag-ikapito ng umaga, pinabulanan naman ng Philippine National Police na may natanggap silang validated intel report hinggil sa manoy planong paglusob sa Malacanang sa Hunyo 12. Reaksyon nito ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co sa hayag ng kolumnistang Simon Tulfo na may pro-Sara religious sect manong nagpaplanong manggulo sa araw ng kalayaan. Magugunitang nagigpit ng pulisya sa Mindiola at iba pang kalye sa paligid ng Malacanang mula nang mangyaring September 21 incident kung saan ilang tauhan ng PNP ang nasaktan. Pagtitiyak ni Ko, nakandang buong hanay na tumugon sa anumang kalintulad na senaryo. Mega Balita Linggo. Hindi naman daw dapat na magpakampante ang bansa dahil bagyang bumagal ang inflation nitong buwan ng Mayo. Sa panayam ng programang Special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni Executive Undersecretary Erwin Santa Ana na bagamat bumagal ang inflation, mataas pa rin ang presyo ng langis, kuryente at bigas.
Kaya naman patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga hakbang ng gobyerno para maibsan ang economic price pressure gaya ng El Nino na nakakaapekto sa mga mamamayan. Bumagal nga yung inflation to 6.8 from 7.2% noong April. Ibig sabihin nito, humina ng kaunti yung pagbilis ng pagtaas ng presyo, lalo na sa pagkain at transportasyon. Ito, welcome development po ito sa amin, but we remain cautious kasi yung mga price pressures po nandyan pa rin. So, to answer your question, I think it's not a cause for celebration, no? Bagamat bumaba yung inflation rate natin, tuloy-tuloy lang po yung mga hakbang ng pamahalaan under the uplift. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, nagpapatuloy ang ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources at Office of the Solicitor General o OSG para sa paghahain ng kaso laban sa operator ng nasunog na Nabotas Sanitary Landfill. Sinabi ni DNR Assistant Secretary Norlito Enran sa DZRH na mananagot ang lahat ng sangkot sa nangyaring kapabayaan sa naturang landfill. Una nang binalaan ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang Philippine Ecology Systems Corporation, ang operator ng landfill, na sila'y mananagot sa environmental negligence. Ongoing po yung aming coordination with the Office of the Solicitor General. All right. Kasi sila po yung ating katuwang pag nag-file po tayo ng kaso. Yung ating mga investigation reports are already there. May mga meetings na rin po kami by no less the Solgen herself, nakausap na po namin. And ongoing na po yung plan to file cases. Mega Balita Linggo. Tumaas naman ng 11.4% ang loans at Universal o loans sa Universal at Commercial Bank sa buwan ng Abril. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng 11.8% ang outstanding loans sa mga residente nitong Abril mula sa 11.1% sa buwan ng Marso. Habang ang loan sa business activities ay tumaas ng 10.7% nitong Abril mula sa 9.7% sa nakalipas na buwan ng Marso. Lumaki rin ang pautang ng mga bangko sa real estate activities ng 8.1%. Electricity, gas, steam at air conditioning supply sa 25.8%. Mega Balita Linggo. Samantala, naglabas naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng guidelines para sa tamang pasahod sa darating na July 12 regular o June 12 regular holiday sa paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan. Sa nilabas na Labor Advisory No. 11 Series of 2026, ipinaalala ng DOLE sa mga pribadong employer ang tamang computation ng sahod ng manggagawa sa holiday. Ayon sa patakaran, ng mga papasok sa trabaho sa regular na holiday ay tatanggap ng katumbas ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras at may karagdagang bayad naman kung lalampas ng 8 oras ng trabaho. Kung holiday o kung hang holiday, tumapat sa araw ng pahinga ng isang empleyado. Pero dahil sa kasipagan ay pumasok pa rin, mas mataas pa ang bayad na ay patutupad. Kabilang dito ang dagdag na 30% sa holiday pay at karagdagang bayad para sa overtime. Para naman sa mga hindi papasok sa trabaho, may 100% pa ring bayad basta't pumasok o may bayad na leave noong araw bago ang holiday. Nilinaw din ng DOLE na maaaring makakuha ng holiday pay ang empleyado kahit rest day ang araw bago ang holiday, depende sa kondisyon ng pagpasok o leave. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ang Proclamation 1006. Na nagsasaad ng July 12 o June 12, Biyernes bilang regular holiday para sa pagdiriwang ng Independence Day. Paano naman yung mga nag-walkout? Sa gitna ng trabaho, paano minus dun sa sweldo yun? Bakit hindi maglabas ng guidelines ang DOLE tungkol doon?
At saka dun sa mga pinapasweldo nang hindi naman ho pumapasok sa trabaho ng mga lingkod ng bayan. Bakit walang inilalabas ang dole para dyan? Wala tayong tamang guidelines para ho dyan. At saka dun sa gumagampan naman ng sobra-sobrang pagtatrabaho. Dahil meron ng isang komite na nagsasagawa ng hearing, meron pang isang komite na nagsasagawa rin ng hearing sa sobrang kasipagan. Dapat meron ding hong dole guidelines para ho dyan. Pilipinas, ang oras, 7:07 na ho ng umaga. Yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng Linggo, 7 na ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita, Val Gonzales, at ang tabayanan si Binibining Les Narciso sa programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.